5 araw pagkalipas ng selebrasyon ng bagong taon noong 2002, isang tinig na humihingi ng saklolo ang nadinig mula sa master's bedroom ng isang mansyon sa Cebu City. Pagkalipas ng ilang oras, 2 lalaki ang nakitang palabas ng bahay na may dalang tila mabigat na bagay na nasa loob ng isang itim na garbage bag. Ang naturang garbage bag ay nakabalot ng packaging tape at ito ay inilagay sa trunk ng isang kotse. Ang laman ng garbage bag ay ang 27 anyos na medical student na si Alona Ecleo at ang isa sa 2 lalaking nagbuhat ay si Ruben Ecleo Jr. na mismong asawa ni Alona. Si Ruben Ecleo ay isa sa mga leader ng isang religious group na Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o PBMA at mula rin siya sa makapangyarihang politiko sa probinsya ng Dinagat Islands. Balikan natin ang masalimuot na kaso ni Ruben Ecleo Jr. na pagkatapos mapatay ang sariling asawa ay nagtago na sa batas ng higit 1 dekada. Ano nga kaya ang kinahinatnan ni Ruben Ecleo Jr.? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Bilang panimula ng kwento tungkol sa kasong matagal sinubaybayan ng sambayanang Pilipino, kilalanin muna natin ang mag-asawang Ecleo. Taong 1996 nang magpakasal si Alona Bacolod sa 36 anyos na si Ruben Ecleo Jr. sa Surigao City. Si Ruben Ecleo Jr. ay anak ni Ruben Ecleo Sr. na siyang founder at tinaguriang Divine Master ng religious group na PBMA. Ang mga miyembro ng kanilang grupo ay naniniwalang nakakapagpagaling ng may sakit ang kanilang Divine Master. Nang manahin ni Ruben Jr. ang posisyon ng kanyang ama sa samahan, tinawag siyang Supreme Master at ayon sa mga report, naniniwala ang mga miyembro ng kanilang grupo na si Ruben Jr. ay ang reincarnation ni Hesukristo. Bukod sa minanang posisyon sa PBMA, tinahak din niya ang pagiging politiko nang magsilbi siya bilang mayor ng bayan ng San Jose, Surigao del Norte mula 1991 hanggang 1994. Ang angkan kasi ng mga Ecleo ay isa ring political clan sa Dinagat Islands. Ang ama niyang si Ruben Sr. ay naging mayor naman ng Dinagat Islands ng 20 taon, habang ang kanyang ina na si Glenda Ecleo ay naging congresswoman at kalaunan ay naging gobernadora ng naturang lalawigan. Kaya't maituturing talaga na ang pamilya Ecleo ay maimpluwensya pagdating sa politika at maging sa relihiyon na sinasabing may million followers. Patunay ang isang malaki at malapalasyong headquarters ng PBMA na nakatirik sa tuktok ng Burol sa Dinagat Islands. Sa paligid nito ay nakatira ang mga tagasunod o followers ng grupo na tila ba sinadya para protektahan ang kanilang samahan. Tulad ng tipikal na mag-asawa, noong una ay masaya ang pagsasama ng mag-asawang Alona at Ruben. Pero nang lumaon, unti-unting nagkalamat ang kanilang relasyon dahil nalulung daw sa illegal na droga si Ruben na naging dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Pinipilit daw kasi ni Alona na magparehab si Ruben pero lagi itong tumatanggi. Subalit walang nag-akala na ang pagtatalo nilang ito ay mauuwi pala sa isang krimen. January 5, 2002, noong panahong ito ay nakatira ang mag-asawa sa Forest Hills, Banaua, Cebu City dahil nag-aaral ng medisina si Alona sa Southwestern University at noon ay nasa ika-4 na taon na siya. Nakatira noon ang kapatid ni Alona ni Josebel sa bahay ng mag-asawa at siya mismo ang nakasaksi ng mga pangyayari ng gabing iyon. Ayon sa kanya, bandang 9:30 ng gabi noong January 5, 2002, nadinig niya ang kanyang kapatid na si Alona na nakikipagtalo kay Ruben
sa loob ng kanilang silid. Lumala ang away nilang ito hanggang sa makadinig na siya ng kalabugan at ang paghingi ng tulong ng kanyang kapatid. Agad siyang lumabas ng kanyang silid para puntahan si Alona, pero sa sala, nakita niya si Ruben na tila naniningkit ang mga mata sa galit at pawis na pawis. Naunahan siya ng takot, kaya nagkunwari na lamang siyang kukuha ng inumin kaya siya bumaba. Pagkatapos ay agad siyang bumalik ng kanyang kwarto, pero hindi pa siya nagtatagal, lumabas siyang muli dahil hindi siya mapakali sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Nang sumilip siya sa pintuan, nakita niya si Ruben kasama ang isang lalaking miyembro ng PBMA na may buhat-buhat na isang itim na garbage bag at nakasecure pa ito ng packaging tape. Nakita din niyang isinakay ng dalawa ang naturang garbage bag sa trunk ng isang pulang kotse at saka mabilis na pinaandar ang sasakyan at umalis. Kinabukasan, hindi na niya nakita ang kanyang kapatid na si Alona at wala ring makapagsabi kung nasaan ito. Maging si Ruben ay hindi na rin mahagilap ng mga oras na iyon. 3 araw mula nang makita ni Josebel si Ruben at isa pang kasama na may isinakay na garbage bag sa kotse, isang masangsang na amoy ang pumukaw ng atensyon ng isang residente sa Barangay Coro, Dalaguete, Cebu. Malayo ito sa kanilang lugar. Ang pinagmumula ng masamang amoy ay isang itim na garbage bag na binalutan ng packaging tape na natagpuan nila sa bangin sa gilid ng kalsada. Nang buksan nila ito, tumambad ang naaagnas na bangkay ng isang babae. Nang mga oras na iyon ay hindi na rin mapakali si Josebel sa paghahanap sa kanyang kapatid at nang mabalitaan niya ang tungkol sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng isang garbage bag, malakas ang kanyang hinala na iyon na nga si Alona. Agad nagtungo ang magkakapatid na Bacolod sa himpilan ng pulisya at doon nga ay sinamahan sila ng mga pulis sa bangkay na nakita sa Barangay Coro. Subalit nahirapan silang kilalanin ang bangkay dahil nasa early stage of decomposition na ito. Pero nakilala ni Josebel ang mga alahas na suot nito, kaya naniniwala siyang iyon nga ang nawawala niyang kapatid na si Alona. Subalit sa pagtataka ng mga pulis, kung may asawa ang biktima, bakit hindi nito hinahanap ang kanyang misis? At tanging ang mga kapatid lamang ang naghahanap sa ginang. Nasaan ang asawa nitong si Ruben? Ayon kay Ruben, nang tanungin siya ng mga pulis, hindi daw niya alam na nawawala ang kanyang misis. Ang alam lang daw niya ay umalis ito noong gabi ng January 5, 2002 at hindi na bumalik. Hindi na raw niya ito hinanap dahil nang gabing iyon ay umalis siya ng bahay kasama ang kanyang bodyguard para umattend ng post-New Year celebration ng PBMA sa Barangay Nonok, Talisay City. Kinabukasan daw ay hindi pa rin siya nakauwi kaya tinawagan na lang niya si Alona pero hindi ito sumasagot. Umuwi daw siya ng bahay pero wala pa din si Alona kaya umalis siyang muli patungo naman ng Lapu-Lapu City. Muli daw siyang tumawag sa asawa niya kinabukasan pero hindi pa rin ito sumasagot. Muli raw siyang umuwi pero wala pa din si Alona at sa ikatlong pagkakataon ay muli siyang umalis patungo naman ng Bogo City. Kinabukasan ay muli na naman siyang bumalik sa bahay at sa pagkakataong ito, nadatnan niya sa bahay ang mga kapatid ni Alona kasama ang mga pulis at doon na siya isinama ng mga ito sa istasyon para sa mga katanungan. Pagkatapos nito ay mabilis na umalis ng Cebu si Ruben at nagtungo sa Surigao City sakay ng isang barko. Subalit ang problema sa salaysay ni Ruben ay hindi ito tumugma sa salaysay ng lumutang na witness na si Gloria. Ayon kay Gloria, maghahating gabi ng January 5, 2002, sakay siya ng isang habal-habal pauwi pagkatapos niyang bumili ng tinapay sa isang bakery sa Barangay Coro, Dalaguete City nang mapansin niya ang dalawang lalaki na bumaba mula sa pulang kotse. Sa pagitan ng dalawa ay napansin din niya ang isang itim na garbage bag na maingat na nakabalot ng packaging tape. Nagkatinginan daw sila ng lalaki na kinalala niyang si Ruben Ecleo Jr.
Kilala niya ito dahil sa kanilang religious group na PBMA. Bukod pa dito ay ipinagtataka din ng mga pulis ang kakatuwang ikinilos ni Ruben mula noong January 6 hanggang noong January 8. Ipinagtataka nila kung bakit hindi man lamang nito hinanap ang kanyang misis, gayong alam nito na 3 araw na itong hindi umuuwi ng kanilang bahay. Hindi ito gawain ng kanyang mister sa kanyang asawa na nakuha pang mag-party habang ang kanyang misis ay nawawala. Hindi rin kapanipaniwala para sa mga pulis na tinawagan ni Ruben si Alona dahil wala itong maipakitang call log sa kanyang cellphone. Dahil sa mga circumstantial evidence at mga salaysay ng mga witness na nagtuturo kay Ruben bilang suspect, kinasuhan siya ng parricide noong April 24, 2002. Ngunit ang masaklap, hindi maisilbi ang arrest warrant kay Ruben dahil hinaharang ng mga libu-libong followers ang mga pulis na nagtatangkang pumasok sa loob ng mansyon ng kanilang leader. Dahil dito ay hiningi na ng mga pulis ang tulong ng AFP at noong June 18, 2002, 200 sundalo at mga pulis ang sapilitang pumasok sa bakuran ng PBMA para arestuhin si Ruben. Kinailangan ng ganito karaming puwersa dahil ang security group ng PBMA ay pawang mga armado. Pangako ng kanilang Supreme Master na hindi sila tatabla ng bala basta isuot lamang ang singsing na bigay niya. Nang papalapit ang pag-aresto sa kanilang Supreme Master, isa sa mga security ang nagpaputok at doon na nga nagsimula ang madugong palitan ng putok ng mga miyembro at mga pulis. 16 ang nasawi sa PBMA habang isa naman sa hanay ng kapulisan. June 19, 2002, sa wakas ay sumuko na si Ruben, ngunit kasabay ng kanyang pagsuko, isang madugong pagpaslang ang nangyari sa Mandaue City sa Cebu. Isang gunman ang pumasok sa bahay ng pamilya Bacolod at pinagbabaril sila. 2 kapatid ni Alona at mga magulang nila ang nasawi sa pangyayaring ito. Ang gunman ay napatay ng mga pulis nang habulin nila ito. Pero hindi pa dito natapos ang mga ekleyo dahil makalipas ang 2 taon noong 2004, ang private prosecutor ng kaso ni Ruben ay ipinatumba rin at ang suspect ay miyembro pa rin ng PBMA. Ito ay matapos tutulan ng prosecutor na payagang mag-bail ng 1 million pesos ang suspect para sa pansamantalang paglaya. Ganun pa man ay nakapagpiyansa nga itong si Ruben at nakalaya. Taong 2010, dahil hindi pa siya convicted ay nakatakbo pa ito at nanalo pa bilang congressman sa Dinagat Islands. Halos nawalan na ng pag-asa ang pamilya Bacolod na mabibigyan pa ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kapamilya. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang pagdinig sa kaso kahit pa nga 10 hukom na ang umayaw na hawakan ito. Ngunit noong April 13, 2012, makalipas ang 10 taon, isang matapang na hukom ang naglabas ng kanyang hatol. Guilty of parricide na may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Pero ang problema, bago pa ilabas ang desisyon ay nakapagtago na si Ruben dahil sa isa pa nitong conviction sa kasong graft noong siya ay mayor pa. Naging number 1 most fugitive si Ruben Ecleo Jr. at may patong na 2 million pesos reward sa sinumang makakapagturo ng kanyang kinaroroonan. July 30, 2020, sa wakas ay nahulog sa kamay ng batas ang mailap na si Ruben na nagtago sa Angeles City, Pampanga at nagbago pa ng kanyang pangalan gamit ang alias na Manuel Riberal. Hindi na nanlaban pa si Ruben nang siya ay arestuhin ng mga pulis. Matanda na ito, kalbo na at iilan na lamang ang natitirang ngipin. Ayon pa kay Ruben, pagod na rin siyang magtago kaya panahon na para sumuko. Subalit wala pang 1 taon sa loob ng bilangguan, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang selda bunga ng pulmonary cardiac arrest o atake sa puso. Nakakalungkot para sa pamilya Bacolod na mas matagal pang nasa laya si Ruben kesa sa panahong naisilbi nito ang kanyang parusa. Ang daming buhay ang nawala at nasayang dahil lamang sa isang taong pekeng alagad ng Diyos.